Hello everyone, this is Ting, owner of Otter App. I make bags, accessories, keychains, pouches, and wallets. Ngayon is Saturday, October 11, 2025. Sana magtatahi tayo kasi yun lang yung schedule natin para manahi yung weekends. Kaso brown out. So, hindi tayo makakapanahi. May ilaw kami kasi, naka-solar kami. Pero yung sewing machine, hindi kayang paandarin nung solar. Yun. So, hindi tayo makakapanahi ngayon. So, nag-iisip ako kung anong gawin. So, naisipan ko, i-introduce na lang sa inyong lahat, yung mga products ko. Kasi medyo matagal na rin akong nagbebenta, though hindi masyadong kilala yung products ko. Pero medyo madami na din akong na-dispose na products. So, una natin is ito na lang muna. Yung Baxi pouch. Baxi pouch in large. No, Baxi pouch in XL. Ayan, ito gawa siya sa nylon material. So, ano siya, water repellent. So, pwede siyang gawing toiletry bag kapag nag-travel kayo. Actually, yung ganito, ginagamit ko kapag nag-travel kasi pwede mo siyang dalhin sa banyo. Okay lang siya, matilamsi ka ng tubig. Punasan mo, okay na ulit. Yun. Available sa akin yung kulay na ito. Turquoise and yellow dots. Tapos, meron itong, saan ba yung iba? Ito naman, cream and brown. Ang ganda din ang kulay. Ayan. Nga pala, pwede rin itong gawing shoe bag. Di ba? Pwede. Para hindi kapag ka mag-travel ka, magdadala ka ng extra sapatos. Yun ay kung hindi kalakihan yung paa mo pala. Ayan. Magdadala ka ng extra shoes, pwede mong ilagay dito. Tatlo to. May isa pa. Yung dark blue. Wait lang, hanapin ko. Na-UP na. Nakabox kasi. Ayan. Midnight blue and purple dots. Ito hindi dumihin. So, ayan siya. 1, 2, 3. Tatlong kulay lang yung available nitong XL. Next is ito. Makeup pouch. Quilted din siya. Nylon material. Water repellent din. Dalawa na lang ang available ko nito. Kasi 4 lang ang ginawa ko. Nabenta na yung dalawa. So, dalawa na lang ang natitira. Isang ito. Nude na kulay. Tapos may isa pa pink. Saan ba yun? Pink. The pink one. Pwede ito sa mga kikay. Nagaya ng mga makeup. Yung skincare. Yan. Leopard print ang lining niya. If you know me, alam niyong adik ako sa leopard print. Ayan. Yung XL Baxi pouch pala, lined din siya. Ang lining niya is cotton. Ayan. So, ito, yung dalawa. Last 2 pieces. Pink and nude. Next is Baxi bag. Last 2 piece na rin to. Wait, I think meron, hindi, tatlo pa siya, may polka dot pa. Meron pa yata akong brown. Brown or, meron ako nito dating green, mocha brown, army green, mocha brown, tapos eto,
Yung nude. Hindi siya maganda kapag walang laman, pero pag may laman siya, doon mo makikita yung structure niya. Dalawang zipper pull slider. Ayan siya. Adjustable ang strap nito. Pwedeng kili bag. Ganyan. Kili bag. Tapos pwede mo siyang gawing sling bag. Yan. Diba? Cute. Ito siya in pink. So, ayan. Tapos, polka dot. Last 3 pieces na lang to. Yung polka dot, hindi masyadong kahabaan yung strap. So, hindi siya pwedeng... Ito kasi yung mga unang ginawa ko. Hindi siya pwedeng gawing sling bag. Kili bag lang siya. Ayan. Dito yung tag niya. I mean label. Yung lumang label pa yung utterly upcycled ang nandito. Kasi last year ko pa to eh. Last year ko pa siya ginawa. Ito na lang siya, mag-isa na lang natitira. Nabenta na yung iba. So, ito, last year ko rin ginawa, pero pa-end na ng last year. So, nakapagpalit na ako ng name, Utter Up. From utterly upcycled to Utter Up. Bakit nga ba pinalitan ko yung name? Kasi na-observe ko, yung iba, hirap i-pronounce yung utterly upcycled. Hindi rin siya ganun ka-catchy, hindi madaling tandaan. Tapos, nung niregister ko, yung business name ko, ayaw i-accept yung salitang upcycled. So, nung inisip ko naman yung pangalan ng brand ko, pinagpipilian ko talaga kung Utter Up na lang or utterly upcycled. So, pinili ko pa rin yung upcycled kasi, utterly upcycled kasi, nung una, sa mga upcycled products lang talaga ako nakafocus. Kaya lang nga, hindi siya business-wise. I mean, hindi siya, yung upcycled kasi, hindi para sa lahat eh. Hindi siya masyado, kailangan pang i-introduce ng mabuti sa mga consumers yung kahalagahan ng upcycling. Mas madami pa rin akong benta nung nag-try na akong mag-introduce ng mga products na may na new yung fabric. Kasi nga usually ang orders naman sa akin is customized and pumipili nga sila ng fabric na gusto nila according pa rin sa availability sa akin ng fabric. Halimbawa, mag-request sila, gusto nila denim or ganitong kulay. Yun. So, kaya medyo nalihis tayo ng landas. Hindi na masyadong nakakagawa ng upcycled items. Pero, ngayon, recently, tinatry kong ibalik yung upcycled items sa mga products ko. So, yun. Next natin is another Baxi pouches. Makeup bag, toiletry bag, kikay kit. Ayan. Ito naman, cotton quilted material. Gingham print. Ayan. Tapos, may ruffle siya na cotton lace. Diba ang kikay? Ayan. Available siya in yellow, lavender, black, and pink. Ito yung yellow. This one, yung lavender or lilac. Bala kayo dyan. Isang family lang naman yan. Family ng violet. Yan.
And then, nasa na yung black? May black tayo nito. Ito yung pink. Pink. Murph. Pink. Cute siya. Yung mga lining niya is plain. Kapag printed yung main fabric ko, plain na ang ginagamit kong tela para sa lining. Cotton din siya. Yan. Pink. Yung yellow, yellow din. Yung lavender, lavender din. Yellow. I can't find the black. Eto. Black. Black gingham quilted. Mayroon siyang maliit na tab. Kabilaan. Pwede mo siya lagyan ng strap kung gusto mo. Ayan, kabilaan meron. I sell this pala for 280 pesos. 280 pesos. Yung malaki, 300 pesos. Pero, since matagal na siya, gusto ko na sanang ma-dispose lahat. Na-markdown ko na siya ng 200 pesos. Tapos, meron pa tayo ditong stocks nung, siguro dalawa na lang to. Nung cotton na, tatlo. Apat. Cotton na, baxi pouch, yung pinakauna natin ginawa. Ito. One, light blue. Ito naman Chinese cotton yung tela niya. This is the white na polka dot na pink and purple. Madami na tayong nabenta nito, kaya ito na lang yung natira. And this one is yan, pink. Ito medyo manipis compare dito. Ito talaga makapal yung ginamit kong fiber feel. Yung 1 inch. Ito yung 1/2 lang. Kaya hindi siya masyado ganun ka sturdy. Ito naman ay sell for 220 pesos each. What else? Lily pouch. Lily pouch natin. Ito. Ano ba yung iba dito? Lily pouch kasi, ito naman, 4 na varieties lang siya. Yan. Mga African print. Ito, yellow and black. And of course, leopard print in yellow. Meron din tayong leopard print in, hanapin ko. Hindi ko mahanap, pero meron pa ako nitong leopard print in brown. And this one, yung colorful niya, na African print. Lily pouch kasi meron siya dito. Maliit na parang lily. Ayan. This one naman I sell for 230 pesos. Ang lining niya is plain lang din. Kasya cellphone dito. Kahit 2 cellphone pa. And then, Bloom wallets. Cute siya. Cotton naman to, Japanese cotton. White lang yung lining. Available siya in black. Cute siya. Bloom. Black. Blue.
and army green. Ito naman 195 ang benta ko. 195 each. Nakabenta ako nito ng ano dun sa nung nag-market ako sa nung May, yung second market ko. Medyo nakabenta tayo ng ganito. Tapos meron tayong yung mga ordinary wallets. Ito parang upcycle din kasi dito upcycled siya kasi yung mga scrap na lang, scrap materials, yung mga tira-tira, kaysa masayang, ayaw natin ang nagtatapon. Ayan, ginawa kong wallet. Ito naman ay sell for 95 pesos. Tapos, ang nag-iisang hobo bag. Dalawa lang to, nabenta ko na yung isa dun sa second market ko sa Pacific Mall nung May. Yung sa Saod Albay Trade Fair. Denim siya. Denim. Tapos, ang lining niya is of course leopard print. Plain eh. Tapos may application na rose. Ito, rose applique. Ang ginamit kong label is yung leather na outer up. And wala siyang closure pero may packet siya sa loob. Open packet sa loob, pwede mo dyan lagay cellphone mo. And hindi ka kailangang mag-worry kung may mga importante kang ilalagay, may zippered packet siya sa likod. Ayan, pwede mo dyan yung cellphone mo, kung takot kang ilagay doon, pwede dito, o yung wallet mo. Ayan, tapos pag gamit mo siya, yung importanteng bagay nakatabi lang din sa katawan mo. Diba? Cute din siya. Isa na lang to. Ayan. What else? Ay, ito yung wallet na pinakauna kong ginawa na yung may quilted wallet siya na manipis lang. Pero may card slot siya sa loob. Ayan. 1, 2 card slots. Madami din siyang pwedeng ilagay. Ito naman ay sell for 200 pesos na lang. Dalawa na lang siya, last 2 piece, and hindi na ako gagawa ulit ng ganito. Baka ibang style, pero hindi ganito. Tapos, meron ako nag-iisang wristlet na denim. Yan, orange na leopard print ang lining. Ito naman, upcycle to kasi yung mga denim na yan, putol-putol yan. Pinagtabi-tabi ko na lang. Tapos nilagyan ko nitong ribbon na may design para makover yung tahi. Kasya cellphone dito. May wristlet siya. Ayan. Ayan. Upcycle. Binibenta ko siya for 250 pesos. Tapos, kung may Bloom wallet, meron din tayong Bloom wristlet. Kung ayaw nyo magbitbit ng bag, pwedeng pouch lang na may wristlet para hindi mahirap bitbitin. Pwede mong isabit na lang. Pwede rin tanggalin yung wristlet kung gusto nyo. Detanggal siya.
Ito ba din yung keychain. Lining niya is cotton na white. Available siya in black and in army green. Dalawa na lang to, last 2 piece. Nabenta na yung iba. Yung isang ganito nasa Dubai na. I mean Abu Dhabi. Sa friend ko na regular customer ko din. Shout out na eh. Ayan. So, Bloom wristlet pouch. Kung may wallet and pouch, mayroon tayong Bloom bag. Bloom bag. Ayan. Tote bag siya. Quilted din. Ito Japanese cotton material. Magaan lang siya ha, and pwedeng labhan. Kasya laptop dito or tablet. May cushion siya kaya hindi nakakatakot lagyan ng gadget. Kasi nga quilted siya. White yung lining. Tapos may zippered packet siya sa likod. Yan. For your cellphone, wallet. Eto kaya naging Bloom yung pangalan niya kasi nag-post ako sa, hindi ko alam kung ano yung ipapangalan ko sa model na to. Nag-post ako dati sa Facebook, sabi ko kung sino yung magsasuggest ng pwedeng ipangalan sa bag na to. Magbibigay ako ng gift, tapos yun yung gagamitin ko. Tapos nagustuhan ko yung binigay nung cousin ko na pangalan, pero hindi lang siya Bloom, like Meadow Bloom, I think yung, basta ganon. Ginamit ko, Bloom lang. Ayan. Kaya naging Bloom bag siya. Then sumunod yung Bloom pouch. Tapos yung mga retaso, ginawa kong Bloom wallet. Diba? Tatlo na lang available nito, nabenta na yung ano. Yung iba, may purple ako nito dati. Tapos khaki, black. Tapos yung Japanese cotton na blue. Yung ganito. Basta tatlo na lang ang natitira. Ito. Yung Japanese cotton na army green. Tapos ito yung pinakauna. Medyo maliit lang siya. Leopard print. Na yellow. Rust ang lining na cotton. May bulsa din sa likod. May zipper. And ito. Blue. Na may maliliit na white na prints, floral prints. Ayan din yung packet niya. Lining is beige. Beige ba mocha? Basta yun. Else. Ito yung ano, yung brown ay ko. Brown na leopard na lily pouch. Tapos, meron tayo ditong upcycled denim na pouches. Meron akong ginawa, kaso nabenta ko na siya recently lang. Yun yung pinaka-recent na gawa kong upcycled na denim pouch. Pero yun, pinag-combinean ko siya ng retaso ng leopard print na upcycled din. So, try ko i-insert yung picture dito kung mahanap ko pa. Pero eto yung mga patchwork na denim pouches ko. Mura lang benta ko nito, 199 pesos each. Wristlet siya. Yan. Detachable din tong ano, wristlet niya. Kung ayaw nyo. Or kung gusto nyo palitan ng ibang wristlet. Ito yung unang design niya. Paha. Paslant yung patchwork and quilt ko. Sa likod.
Combination siya ng iba't ibang denim materials. Lahat yan mga used jeans. Cute, di ba? Ito yung isa. This is another one. Ayan. Ito naman pahaba lang na ganyan. Tapos ito. Lining niya is upcycled din na stripes na fabric. Galing sa dress, I think, dating dress. One, two, three. 199 pesos lang. Tapos, meron din tayong scrappy pouch and wallet. Eto, cute na cute ako dito. Actually, ginamit ko na yung isa nito. Ayan. Quilted siya ng pinaghalo-halong retasong tela. Merong, eto sa atin yan, yung mga tira-tirang retaso nung mga scrunchies na pinahit ko. And nung mga bags and linings. Ayan. Cute, di ba? Look. Ito yung one. Ito unique to kasi walang dalawang product na magkapareho. Exactly. Kasi pinagtagpi-tagping tela lang ang ilalim niyan. Tapos may tool sa ibabaw, kinwilt, para mabind lahat yung fabric. Meron tayong dalawang pouch. Yan. Etong pouch, binibenta ko for 220 pesos each. Hindi siya madaling gawin, guys, ha? Matrabaho. Kaya konti lang yung nagawa ko. Yung wallet naman, I sell for 175 pesos. Mura lang. Ano pa ba? Ito. Kylie bag. Puffer siya. Puffer bag siya. Ito na lang yung last na available niya. 5 to, brown, khaki, black, and light blue. Yung light blue na benta ko nung sa Saod Albay, yung May. Tapos yung black, ginamit ko. Tapos yung brown and khaki wala na rin. So ito na lang ang natira. Lilac or lavender. Lining niya is same color, cotton. Tapos, mayroon tayo ditong kili bag. In khaki. Ayan. Adjustable strap. Pwede mong habaan yung strap. Dito. Kili bag ng zipper pocket. At ang lining niya is, ayan. Dalawa lang to. Eto, tapos wait guys. Hi guys. Ito yung isa. Lavender, lilac, o violet na lang para mas madali. Violet. May zippered pocket din siya sa likod. Hi, Bam! Tapos yan yung lining niya. Hi! Ayun.
Tapos, may isa ako ditong tote bag na canvas. Yan. Gusot-gusot na nasa bag kasi, guys. May isa pa pala akong ano dito. Eto. Denim na wristlet. Ayan. Eto, sumipag ako maging artistic. Kaya naging ganyan yan. Walang isang direction yung pagkakaquilt. Basta pinagtagpi-tagpi ko lang yung mga available na denim. Tapos nilagyan ko yan. For the design. Eto, hindi detachable yung wristlet niya. Naka-built-in dyan. Pero mas malaki siya kumpara dun sa iba. Ayan. Oh. Mas malaki to. Ano ba laman ito? Okay. Ayun. So, ito yung loob ng tote bag. Ito kasi ginawa ko to kasi may nag-order sa akin ng customized na tote bag na ganito. Pero, parang leatherette ang gamit. So, tinry ko munang gawin sa canvas. Kasi ayoko magsayang ng leatherette kasi medyo mahal. And kapag ka nagkamali ka doon, hindi mo siya pwedeng tas-tasin, tas itahi ulit kasi mag-iiwan na ng mark doon. Unlike pag tela, pag pinlansya mo, usually nawawala na yung mark. So, ito yung unang ginawa ko, parang prototype. Yan. Ang design nito, yung client ko mismo ang nagbigay, friend ko din. Nag-send siya sa akin ng, gano'n naman kasi usually, nagsasend sa akin ng picture, ipapagaya. Pero may disclaimer ako, hindi ko exactly magagaya. Kung ano lang yung kaya ko, okay naman sa kanila. So, yan. Tapos, medyo madami pa pala tayong stocks. Yung mga upcycled na tote bags. Meron tong leopard print na benta na nabili na. Ito yung isa. Ito naman is denim dito sa baba. Tapos ito pillowcase to dati. Ethnic print. Gusto ko yung print niya. Tapos, para magka-structure, nilagyan ko ng fiber fill, kinweld ko. Kaya naging ganyan. Pwede itong overnight bag, layas bag. Kasi madami siyang pwedeng ilagay. At dalawa yung zipper pull. Ito yung lining niya. Bedsheet din tong lining niya. Ay, hindi. Bedsheet ba to? Hindi. Kayo kasama nito na pillowcase. Gifted pillowcase. Bili ko sa ukay-ukay. Tapos denim yung straps. Malaki siya. Ayan. Pwede ka dito maglagay ng damit for 2 to 3 days. Meron pang kasama to na mga upcycled. Ito naman pillowcase din. Dalawang pillowcase. Siya yung ginawa kong front and back. Kasi yung likod ng pillowcase is plain lang. Ito yun, ginawa kong strap and the lining. So, itong buong bag na to gawa sa dalawang pillowcase. Ay, hindi pala. Packet lang pala. Ang lining is
Yung upcycle din to. Dati siyang kurtina. May bulsa sa loob. Sa dalawa. Tapos, may bulsa din sa likod. Ayan. And, malaki siya. Pwede ka rin maglagay dito ng damit for 2 to 3 days. Ang kagandahan lang ng mga fabric bags, guys, is okay lang labhan. Yung mga bags ko, pag madumi, nasushoot ko sa washing machine. Tapos, pagkatapos, okay na ulit, malinis na. Kapag hindi mo ginagamit, pwede mong i-fold, hindi siya masisira. I-fold mo lang siya, tago mo sa cabinet. Or sa mga, kung may mga box container ka. Ayan. Madali lang siyang itago. Unlike kapag kayong mga synthetic leather materials, nagbabakbak pag luma na. Yung mga leather naman, hindi ko gusto yung amoy. Maganda sana siyang tingnan, kaso hindi ko talaga matake yung amoy niya. Kaya I prefer fabric bags. Ang cute naman ito, quilted. And another, eto, dalawang pillowcase din to, cushion case. Pang throw pillow lang. Ayan. Malaki din siya. Eto medyo mabigat siya. Kasi embroidered yung material niya. Ang ginamit kong lining is yung back nung I think this is canvas. Ito yung likod nung unan. I mean nung pillowcase. Yung front niya is ganito. Yung back niya is yung plain na canvas material. Ito naman, ginamit ko pati yung zipper niya and the pull. As in talagang upcycled siya. Lahat pati zipper. Yan siya sa loob. May bulsa din. Ito hindi ko nilagyan ng packet sa labas. Kasi ayoko mag-cut dito sa baka matastas kasi yung ayan o, yung burda. And the last one is ito. Pillowcase din to. Quilted pillowcase. Tapos, yung strap niya is denim. Kapare nung bottom niya. Quilted denim. May zippered pocket din. And then, yan. May dalawang bulsa. Very roomy. Ito yung tinry kong lagyan ng laman. Nagkasya yung 6 na t-shirt and 2 denim pants. May space pa siya para sa toiletries or sa towel. Kaya pwede siyang gawing layas bag. And madali siyang linisin kasi lalabhan mo lang. And pwede mo siyang itago. Foldable. Yan. Mas maganda yung structure niya kapag may laman. Hindi ko dinagdagan yung feeling niya ng fiber feel kasi quilted na siya dati, makapal lang dati. Baka hindi na kayanin ng makina kong tahiin kung dadagdagan ko pa yung kapal niya. Kasi nung naglagay nga ako ng strap and itong dito sa gilid, na doble-doble na siya yung kapal, nahirapan na akong tahiin siya. So, yun.
Ano pa ba yung mga products natin? Wait. Yung mga accessories. Mga accessories natin. Scrunchies. Ito yung mga silk scrunchies. Upcycle to. Ito yung mga unang scrunchies na ginawa ko. XL sizes. May video yata. May video ako nito. 100. Making 100 scrunchies. Pa-check nyo na lang sa mga dating videos ko sa YouTube. Ito naman, at cycled to, gawa to sa mga retasong silk fabrics na bigay ng auntie ko. Kasi yung auntie ko is nag-work dati sa isang palace abroad. Tapos nananahi siya. Usually yung mga damit nun is silk. Ngayon, yung mga retaso, malalaki pang retaso, kaysa itapon, iniipon niya, tapos pinapackage niya pa uwi dito. Tapos, eto, yung mga binigay niya sa akin, ginawa kong scrunchies. Binibenta ko to for 50 pesos lang, kasi libre naman yung tela. 50 pesos each. XL siya. Iba-ibang print. Ito maganda. Meron ako nito. Madami pa yung styles. Tapos meron din tayong regular scrunchies na satin naman. Ito hindi upcycle. Satin. Regular size lang. Available siya sa iba-ibang kulay. Purple. I mean, violet, lavender, lilac, whatever. Ito. Ay. Light mocha. Green. Ang very Pasko na to, oh. Combine mo dito sa red. Ay, Merry Christmas. Hello, bebe. Apple green. Tapos isa pang green. I believe meron pa tayong ibang kulay na available. Kaso, saan ko kaya nailagay? Hanapin nga natin. Silver gray. Ganda din. Tulad ng claw clip ko. Claw clam. Pink. Tapos, if you are interested to purchase, pwede nyo akong i-message na lang po and sendan ko kayo ng mga available na colors. Kahit alin dun sa mga pinakita kong products is available for sale. So, meron din tayong eto, yung claw clip. Chuk-chuk. Yung chuk-chuk. Gamit ko yung isa. Yung silver gray. Eto mocha. Midnight blue. Tapos ano pa ba? Pink. Pink. Red. Scarlet. Scarlet red. Apple green. Cream. Ito yung katulad ng gamit ko, silver gray. Yun na lang ang available natin, I think. Tapos, lastly, is ito. Yung mga satin bow natin na hair clip. Bestseller din to. Sa akin, kahit nung nag-market ako, madami ako nabentang ganito. I sell this for 75 pesos each.
Yung satin scrunchies pala is 3 for 100. And then yung claw clip is 100 pesos each. Ito naman 3 for 100. In different colors then. Black. I think meron pa akong midnight blue. Wala na ba? Wala na yun. So yun guys, yun lang yung mga hair accessories ko so far. Nagtatry akong gumawa ng mga silk na hair accessories again. Yung bow style naman, ganito clip, kasi may mga ganito pa ako dyan. Kaya lang wala tayong time pa. Hindi ko pa mahanapan ng oras gawin. Actually, nakalista nga yan dun eh. Doon sa taas. Hindi nga lang kita. Yung mga nasa to-do list ko. Tapos, speaking of bestseller. Pakita ko sa inyo yung bestseller ko last year until early this year. I think may isa pa ako dito, yung dimple tote bag. And once in a while, may nag-o-order pa rin sa akin. Hindi na ako gumagawa ng stocks. Pag may nag-order pa din naman akong gumawa. Ito siya. Ito yung medium size. Meron itong large size. December, ang dami kong nabenta nito kasi pang regalo nila. Kasi ano siya, pwede siyang gawing personalized. Meron siya ditong little tag. Tapos pwedeng stamp dyan yung name nung pagbibigyan nyo. Kaya medyo madami akong nabenta nito dati. Ayan siya. Medium to. Kadalasan ginagawa tong baon bag. May ganito ko large size naman. Doon ko nilalagay yung lunch namin pag mag-o-office kami. Yan. Ngayon, madami pa rin naman akong nag-o-order nito pa. I mean, hindi madami, pero once in a while may nag-o-order pa rin naman ito sa akin. Pero gusto nila yung may zipper naman. Katulad nung yung latest na na-upload kong video na dimple tote bag na may zipper closure. Ito, waterproof material. Wait. Pakita ko sa inyo yung sample ng large. Asan ba yung sa akin? Wait lang, kunin ko. Large size. Ito yung medium. Ito yung large. Gamit ko na to. Ginagamit ko to sa office. Pero hindi ko nilagyan ng pangalan ko. So, yun lang guys. Ay, yung keychain. Wait, meron akong keychain. Hindi ko pa siya nala-launch. Eto, upcycle din siya. Yan. Denim material siya. Merong initials. And plano ko pa siyang dagdagan ng ibang design man. Cute siya, heart. Heart. Ito is embroidered. Yung pants na in-upcycle ko is embroidered siya. Tapos yung portion na may embroidered, sayang naman kung itatapon, kaya ginawa kong ganyan. Look. Ang ganda, diba? Tapos may maliit na label.
So, yun lang guys. Kung interested kayo sa kahit alin dito sa products na pinakita ko, lahat yan available, i-message nyo lang po ako. Pwede nyo ako makontak sa messenger ko, sa Facebook Messenger, Ting Odenya. Or pwede rin kayo mag-message mismo dito sa baba ng video. Yun lang guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, please pakihit ng thumbs up. Pwede nyo rin pakilike, pa-share, and subscribe na rin. Para makapanood pa kayo ng mga susunod na videos ko. Si Apollo umiiyak na gutom na yata. And si Coco, tinitingnan ako nandun, no? Si Coco, gutom na. Gutom na ikaw, Bem. Gutom na ang bebe ko. Gutom na. What man? Wait lang po. Sige na, guys. Bye na. Till next time. It's a prank, guys. May na-miss tayo. Meron pa pala sa ilalim. Ito yung convertible na bag. Ito medium size na lang. Yung mga large nito na benta na. Ayan. Convertible siya. Pwede siyang gawing backpack. Ganyan. Backpack. Tapos, may zippered pocket sa likod. Dalawa yung zipper pull. Ayan siya sa loob. May open pocket din siya dyan. Two-way bag. Adjustable din yung strap. Ganyan siya kung shoulder lang. Tapos ganitong backpack. And then, eto pala ako ay sell for 450 pesos. Tapos, yung African hobo bags natin. Dalawa lang to. Dalawa na lang. May zippered pocket din siya sa likod. Tapos yan siya sa loob. May bulsa din. Eto lang. Adjustable strap din to. Tinatali lang siya dyan. Pwedeng habaan or iklian. Eto yung isa. Yan yung line. Zippered pocket. Ayan. Yung label niya is yung leather natter. I sell this for 400 pesos. I think minark down ko na to 350 pesos. So, kung gusto nyo guys, message nyo lang ako. Yun. Totoo na talaga. Babay na talaga. Till next time guys.